May nag-viral na naman pong away kalsada na kinasabutan ng isang SUV at bisikleta sa Marikina. At kahit matagal na ito nangyari, ang driver na sangkot dyan pinaharap pa rin ng LTO para magpaliwanag. Pag-uusapan natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Nakakasira naman ng good morning itong mga ganitong Huwag tayo eksena. magpa-apekto sa mga negang tao. Well, Yan. correct. Anyway, Attorney, matagal nang nangyari yung insidente, nagkasundo na raw pala yung biker at SUV driver. Ang tanong, kahit nagkasundo na ba yung dalawang panig na nag-away o nagkagulo, maaari pa rin bang habulin sa ating batas? Ano ba yung maximum time na pwede kang managot sa isang act done in the past at nagkasundo na? Well, maximum time for filing a case, unfortunately, wala pong forever. May taning ang buhay ng karapatan ninyo. Parang pag-ibig din pala, no? Parang, Hindi. parang may hugot. Para may taning ang buhay para makasuhan ang ibang tao pag kayo yung aggrieved party. Right. Ang tawag po natin dyan ay prescriptive period. Kung matapos na ang prescriptive period at hindi nyo pa nakakasuhan ang taong to, eh, nagkakaroon din ng end for that right. Sa mga kasong punishable by special laws, na katulad nito, no? Kasi ang alam ko, mga reckless driving, violation ng LTO rules natin, hanggang 1 taon pwede kung more than 1 month. Kung more than 1 month or less than 2 years, yung penalty, 4 na taon. Kung ang penalty, 2 to 6 years, 8 taon naman ang prescriptive period. Ganon din sa mga kaso sa ilalim ng revised penal code. Ito naman yung murder, homicide, whatever. Kung ang kaso ay punishable by reclusion temporal or perpetua, halimbawa sa mga kaso ng murder, 20 taon ang prescriptive period. Mga crimes naman, punishable by 6 years and 1 day, 15 years ang prescriptive period. Kung 6 months and 1 day, 10 years ang prescriptive period. Yung ibang krimen tulad ng libel, 1 year lamang. Pero yung punto po, kasi madali naman tong hanapin sa mga libro natin, wala ngang forever. So sa kasong to, maaari pang ang habulin para sa administrative na kaso tulad na ginagawa ng LTO. Although generally, kung walang mag-complain, mahirap magkaroon ng kaso. And usually, kung ang kaso mo ay yung kaso laban sa'yo, di ba? For injuries, damages, eh, pag sumobra na sa prescriptive period, wala na tayong magagawa. At kung may compromise na, Alright. mahirap. Attorney, base sa salaysay, nagsimula raw yung gulo sa pagtawid ng lalaki sa hindi pedestrian lane. At doon daw nagsimula yung gulo. Kung sa investigasyon, parehong may mali. Lumabas sa pareho silang may mali. Posible bang dalawa silang mapanagot sa batas? Well, yung katulad niyan, di ba? Mali yung dinaanan. Di kasuhan dapat ng jaywalking, di ba? Okay. Hindi naman yan kaso para banggain mo yung bisikleta, banggain mo, ibalibag. diba? At ibalibag. So, may posibilidad na makasuhan ng parehas na panig, lalo na nga kung pareho na major offense ang nagawa nila. Pero sa kaso nga to, ano naman kaya magiging kaso para sa murahan at dirty? May dirty finger daw. Even assuming na nangyari to, eh, itatanong din natin, sufficient provocation ba ito? Para umambang bubunggiin mo ang isang tao, parang hindi naman. Actually, may sagot, hindi. At kung namatay ito, di ba, halimbawa, hindi naman excuse na hindi mo sinasadyang patayin, takutin lang sana. Well, it is basic in criminal law na pag may ginagawa kayong bagay na labag sa batas, pananagutan ninyo dapat ang lahat ng consequences ng mga akto ninyo. So, pananagutan nyo rin ang pagkamatay na yan. Halimbawa, hindi excuse na ginagawa nyo lamang na sana ay takutin yung biktima and all those things. Tsaka diba? makita mo naman yung SUV versus bisikleta. Ano ba laban ng bisikleta, di ba? Kaya nga, katulad yan sa mga offenses between a big car and a bike, di ba? Kung minsan, merong presumption in favor of the bike kasi kung Wala siyang ikaw laban. ay nagmamaneho, walang kalaban-laban. Tignan mo naman ang mismatch. Nako naman, Diyos ko. At saka yung talagang road rage, wala talagang magandang pinagpupuntahan. So, konting Kulang. lamig, ha? Konting lamig. Nakakainis yung traffic. Pero And konting lamig. Pag malaman din naman ng LTO na sobrang mainitin ang ulo ninyo, eh baka tanggalan na kayo ng lisensya dahil kayo ay menace to Ito society. yung mga bagay na pagsisisihan mo. Yan, Correct. Attorney, happy weekend. Happy weekend! Maraming salamat.